So gaya nga na nabasa nyo sa title, magpapalit tayo ng battery ng Samsung Galaxy Note 5, but before anything else, make sure na walang kahit anong accessory yung phone, meaning to say, kailangan alisin yung tempered glass and yung phone case mismo ng phone. Yun, importante na matanggal yung tempered glass kahit saang phone. Huwag nyo iwan na naka-install yung tempered glass. The first thing na kailangan gawin is i-power off and i-remove ang SIM card, tulad ng ginawa ko. Next naman is i-hit nyo lang yung likod ng phone. Ayan, kailangan hindi sobrang init, and kailangan naman before nyo iangat yung back cover, kailangan nasigurado nyo na yung mga adhesive na nakadikit dyan is na-soften na. Kasi kapag matigas pa rin yung dikit and bigla nyo siyang inangat, may tendency na mag-crack yung mismong likod ng phone. Ayan, so dahan-dahan lang. Yan palang in-insert ko, hindi na ako nag-insert ng pick. Gumupit na ako ng plastic na ganyang kanipis para mas secure. So, yan. Depende pa rin sa trip nyo kung anong gagawin yung method. Since ang required naman na pagtanggal talaga ng back cover ay guitar pick. Pero ako, medyo alanganin ako. So, ang ginawa ko, naggupit ako ng manipis na parang galing sa Tupperware. Tapos, yun ang ginamit ko na pagtanggal. Ayan. Sa pagtatanggal naman, kapag medyo nag-stuck, huwag yung pipilitin na i-slide yung tool. Painitin nyo siya kasi may tendency talaga siya na mag-crack. Yan, so ganyan lang siya kanipis. Sobrang nipis na ng takip ng Samsung. Lahat ng Samsung ganyan. Ayan, before we start, kung nakikita nyo yung info na yan, ayan. Kung nakikita nyo yung info na yan, kailangan yung i-keep on your mind na kailangan yung ilipat yan sa panibagong battery. And wag yung hayaan na basta-basta lang ilagay yung battery. Kailangan mailipat yan kasi yan yung nagko-contain ng IMEI ng phone and model number ng phone and yung mismong serial number ng phone na yan mismo. Next one naman is kailangan yung tanggalin lahat ng screw. Ayan. Make sure na natanggal yung lahat ng screw all sides kasi may tendency na kapag halimbawa akala nyo natanggal nyo na lahat, yun pala meron lang hidden screw sa baba na hindi nyo natanggal, tapos binigla nyo siyang iangat, malakas ang chance na mababasag talaga yung phone. And make sure na natanggal lahat ng screw. Ganun. Ayan, make sure na natanggal yung lahat ng screw kasi kahit isang screw lang ang maiwan dyan at binigla nyo siyang iangat, magka-crack talaga yung mismong screen na, and mapapamahal lang talaga kayo ng bayad. So yun lang siya. Sobrang dali din talaga mabasag yung back cover. Agad nga sabi ko, sa pag-i-insert, lalo na kapag pick, kasi yung guitar pick, di ba medyo makapal yun. Kapag ramdam nyo sa back cover, di ba nai-insert nyo na and nai-slide nyo na. Kapag ramdam nyo na medyo matigas na, painitin nyo ulit. Another thing pala, nakita yung ginawa ko, Samsung Galaxy Note 5 yan, so meaning may S Pen. Don't forget na i-take off yung S Pen. Pwede rin namang hindi kasi kusang matatanggal yun, pero much better na tanggalin nyo na para wala nang istorbo. Ayan. Kung hindi pa naiaangat yung mismong screen ng phone, continue lang sa paggamit ng heat gun, huwag pipilitin na iangat yung mismong phone. Tulad yan. Kung nakaangat na and hindi pa rin may angat yung nasa kabilang side, heat gun lang ang gamitin nyo. So yun. Another thing pala, kung nakita nyo kanina, diba tinanggal ko yung S Pen. Importante na tanggalin talaga yung S Pen before nyo iangat yan. Kasi may napanood ako ibang tutorial, tama din naman yun, pero kasi pagkaangat biglang nahulog yung S Pen. Syempre diba meron mga masaselan naman na may-ari ng cellphone na ayaw mahulog yung S Pen, na iniingatan talaga. So yun, importante na tanggalin yung S Pen before alisin. Ayan, dyan sa video na yan, meron akong failure dyan. Kasi tulad yan, di ba? Kahit anong angat, hindi siya may angat talaga. Ayan, kahit anong angat yan. Pero yung bandang taas na angat na. Tingnan niyo ang mangyayari ha. Kaya sabi ko dapat make sure na natanggalin lahat ng screw. Kasi ako, hindi ko natanggal yung isang screw. Pero sabi ko nga dapat, kung nagawa nyo na maayos yung process, like for example, natanggal nyo na maayos yung mga screws, sobrang dali lang iangat yan eh. Meaning to say, pag hindi may angat, merong mali. So yun, napansin ko yung mali. And ayun nga, hindi ko natanggal yung isang screw. Ayun o, diba? Kasi once na natanggal yung lahat ng screw, pansinin nyo yan, diba? Tanggal na yung screw. O, sobrang dali na siyang iangat. So ganun lang siya. Walang mahirap, hindi mahirap magbukas ng phone as long as tama yung nagawa. Pero since kanina, diba, meron akong hindi natanggal na screw,
dito siya may angat. Yan pala medyo nag-fade na yung color gold ng phone. Normal naman yun sa mga Samsung Galaxy Note, diba? Or Samsung S7 Edge, talaga nag-fade siya. Sinubukan ko siyang painitan ng heat gun, baka sakali sabi ko na mag-flat ulit yung color, wala na talaga. Next naman, kailangan nyo ng guitar pick sa pag-angat ng battery. Pwede din namang flathead screwdriver kung saan kayo mas komportable. Ayun, tinanggal ko na yung mismong info. Yan. Pwede din guitar pick, pero yan, advisable talaga is guitar pick. Yan, don't forget na i-remove yung mismong sensor. Next naman, kunin na natin yung replacement battery. Before anything else, ginamit ko pala na glue is yung B7000 na glue. Ayan. Before nyo ilapat yung battery sa mismong phone, i-connect nyo muna yung ripping cable na tinatawag. Before nyo, ganyan. Ayan. So, ganun na siya. And don't forget na ilipat, sabi ko nga, yung, ayan, yung white na yan, kasi yan yung nagko-contain ng mismong information ng phone. Ayan, tapos lalagyan nyo itong adhesive. Then, lapat nyo na. Before nyo i-screw, di ba napakaraming screw yung tinanggal natin kanina, make sure na i-turn on nyo muna siya. So, sa first test, hindi siya nag-on. So, meaning, baka sabi ko may mali, ganun. Importante na may on nyo muna siya bago nyo isara ulit yung screw. So, sinubukan ko siyang i-charge and nag-charge naman, meaning to say is power button. So, ang gagawin natin, ayaw gumana, di ba? Ayan, importante na i-diagnose yung phone. Ayan. So, nag-on na yung mismong phone. Next naman, pwedeng yun ang ibalik yung mga screw once na nag-on na siya. Ganun lang. Hindi advisable na tina-turn on ang phone na nakabukas ang likod, pero kailangan nyo kasi siyang i-testing before nyo i-seal talaga yung mismong phone. So, since naikabit naman na maayos yung battery, ayan, before nyo isara yung likod, importante na i-turn on nyo muna kasi may tendency na kapag halimbawa na isara nyo na lahat, tapos biglang hindi nag-on, bubuksan nyo ulit, diba? So, ganun lang siya. Next naman, make sure nyo na maibalik nyo lahat yung screw na yan. Maliban na lang kung cellphone yung papalitan nyo. Pero kasi, yan kasi is hindi ko phone. And may tendency na basta. Nasubukan ko kasi dati gumawa ko ng phone. Sabi ko, importante talaga na maibalik lahat yung screw. Kasi kapag hindi na ibalik yung screw, may tendency na, alimbawa, nagpagawa sa'yo ng phone. Hindi naman lagi, di ba, magpapagawa sa'yo yun. Kapag nilipat yun sa ibang gumagawa at nakita yung screw na kulang-kulang, ang mapipintasan ay yung last na gumawa. Sasabihin, saan nyo ba kasi pinagawa yan? Saan nyo ba, ano? Siyempre, hindi pangalan mo na masisira, di ba? So, ganun lang siya. Kasi, sa totoo lang, meron akong isang ginawa na cellphone. iPhone 6 yun. Pagkaangat ko, kulang-kulang yung screw. Tapos, yung mismong LCD, hindi tinanggal yung mismong red film, di ba, naka-cover yun. So, yun lang. Yung sinasabi ko. Next naman, kapag naikabit niya na lahat yung screw, ayan, make sure na nakasealed yung mismong phone. And it's important na tanggalin niyo yung mga excess adhesive, yung mga puti na yan. Yan kasi yung adhesive kanina. Ayan, importante na tanggalin yan bago kayo mag-install ng panibagong adhesive para mailapat nyo ng maayos yung back cover sa mismong phone. Ayan lang. Ayan, importante na linisan yan. Pati yung mga ano sa gilid before nyo i-seal. Yan palang glue na ginagamit ko is B7000 glue. And in my experience naman, okay yung glue na yan. Ayan. And pwede nang isara. Ganun lang siya. Kapag, again, pag tama ang proseso at walang mali sa screw ganyan, mailalapat siya ng maayos. Pero hanggat hindi na i-sealed yung mismo phone, meaning to say may mali sa loob, ayun, pwede nyo na ibalik yung S Pen and balik nyo na yung SIM card. Since wala tayong rubber band, importante kasi na i-rubber band yan para magdikit yung mismong back cover. Pero since wala tayong rubber band, merong second option. Since back cover lang naman yan, pwede tayong gumamit ng scotch tape. Pero kapag screen ang papalitan niya, sa bagay, meron din akong napanood na isang video. Screen ang pinalitan niya and scotch tape ang ginamit niya na pang hold ng ilang hours. Kasi importante lalo na pag B7000 glue ang ginamit niyo, hindi siya agad didikit. Isa yan, importante na i-seal niyo muna siya for 2 hours. 2 hours pwede na yun. Sure na yun. Pero kapag screen kasi, normally kapag nagpapalit ako na screen, nira-rubber band ko siya for overnight before tanggalin yung rubber band. So, depende pa rin yun sa decision ng gumagawa. So, ako kasi in-overnight ko pag screen. Pero since yan naman, back cover lang siya, okay na 2 hours. Ayan. So, yan. Scotch tape lang ginamit natin.
So goods din naman yan. Next naman, before nyo sabihin na, importante na i-search yung battery usage. Yun. So kailangan nyo tignan yung battery usage. Make sure lang na hindi naka-zero or naka-error yung battery usage. Since okay naman, walang problema sa battery, and pwede na natin sabihin na perfectly working na ulit yung phone. So yun lang. So thank you so much for watching this video. Hindi na ako maglalagay ng mga social media accounts ko dito kasi kung interesado naman kayo, kahit saan nyo ako tignan, basta. So yun. So thank you so much for watching this video. Bye guys.